Magandang araw. I am Freddy Fares, your interviewer for this segment of Prangkahan Tayo, Brutal kung Brutal, Walang Paikot-ikot. Sa araw na ito, ang ating pong panauhin ay isang, I would say, batikan or may katagalan na rin siyang isang public servant. Matagal na sa serbisyo publiko. He is also a legal practitioner. And right now, he is a government official dito po sa Baguio, holding the position of Vice Mayor of the City of Baguio. Of course, kilala na siguro natin siya. But without further ado, I'd like to introduce and welcome also to Prangkahan, the Honorable Edison Bilog. Magandang araw. Magandang Vice Mayor araw rin. Bilog po. At magandang umaga po sa ating pong mga nanonood dito pong ating pong segment, ito pong Prangkahan. Vice, free-flowing tayo, no? This is very candid. I'll just shoot questions to you and feel free to react. Konting background po muna. Paano ba kayo naging vice? I understand dati kayong councilor, naging #1 councilor. Siguro a brief backgrounder. Well, unang-una, nagsimula tayo as utility worker o janitor doon sa opisina ng City Treasurer's Office dahil bagamat may kayang nanay at tatay ko, minarapat kong magtrabaho habang tayo nag-aaral ng College of Law. So, nung year 1988, tayo pumasok po bilang tagawalis sa market office at din naglaon naging assistant revenue collection clerk ng mga kwartais doon sa palengke. And then pagkatapos 1988 ito? Yes, Okay. 1988 hanggang 1989, and then naging legislative staff tayo ng aking ama nung siya ang naging city councilor. I remember the late Councilor Bilog, very amiable at napaka. Tapos pagkatapos noon, tayo nung pumasa tayo ng bar, pumasok tayo sa Commission on Election. Pagkatapos natin magtayo ng isang private office. Dahil nga gusto nating magserbisyo sa publiko, pumasok tayo sa Commission on Election as election officer of the City of Baguio. What year was this? That was, I think, 1995 hanggang 1999. And then thereafter, nung 1999, pumunta tayo sa Public Attorney's Office. Pero unfortunately, doon tayo na-assign sa San Fernando City, La Union. At ang pinakamataas nating posisyong nahawakan doon as one of the youngest appointed Assistant Regional Director of the Public Attorney's Office history. So talagang tayo yung pinakamagbata noon noong mga panahon nating tayo nanilbihan sa PAW. Ilan taon na po ba kayo right now? Bali, 48 years old na ako ngayon. 48 years young, okay. 11 years tayo naglagay sa Public Attorney's Office. Tapos nung 2010, napilitan tayong tumakbo as City Councilor dahil noong 2007, pumanaw yung aking ama. 2010, nakumbinsi tayo na tumakbo. So, number 6 ata kayo nun, if I remember right. Tapos noong 2013, tayo ngayon ng pinalad at tinulungan tayo ng ating mga kababayan and of course, ng ating Panginoon, naging #1 na City Councilor tayo nung tayo'y tumakbo for re-election noong 2013. At noong 2014, sa di inaasahang pangyayari, namatay ang ating mahal na Vice Mayor Daniel Fariñas. Ang nangyari, tayo umupo as Vice Mayor noong May 5, 2014 as Vice Mayor. Yeah, fantastic. Alam nyo, marami nagko-comment or I don't know kung it's a comment worth reacting to, but they say, ang bilis ng ascension niya, no? I mean, first time tumakbo siya, number 6. Pangalawa, number 1. Ano bang ginawa niyo? Well, una-una, sabi may speculation pa na nasa Comelec daw kasi kayo. So, meron kayong konting magic na alam. Ang bilis eh. Yung pagtakbo naman po natin noong 2013 as re-election, ang nangyari po dyan is talaga pong first day pa lamang po ng pag-upo po natin, talaga po tayo nagtrabaho na, binibisita po natin. Hindi lamang po ang ating po mga barangays, pati na po ang different sectors ng ating lupunan, talaga pong kinakausap na po natin yan, pag-upo pa lang po natin. So, noong 2013, medyo pinalad naman po tayo, tinulungan naman po tayo ng ating mga kababayan, at yung mga natulungan rin po natin, talagang po silang umikot, at ikinampanya po tayo. Madalit salita, from day 1, kampanya, hitting the ground again.
ganun. Talagang tulong, Yeah. trabaho po kagad. At yung pong style na yun, ginawa pa rin po natin hanggang sa second term po natin. Hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung pag-iikot natin. Minsan nga po, inaabot pa po tayo ng hating gabi para lamang po umatid at makipag-usap po sa mga kababayan natin. Ma-attend po tayo ng lamay ng mga kababayan po natin. Nakikipag-istoryahan po sa mga tao para malaman po natin yung updates tungkol po sa mga problema ng ating syudad at saka ng ating mga kababayan. Vice, very fast. Current issues. What's your stand? E-bingo. Well, unang-una po, ako po ay nanindigan na para po sa akin, dapat magkaroon po tayo ng neutral stand. Okay. What do you mean? Ako po hindi pumapanig, hindi rin po ako sumasang-ayon. Unang-una, bakit hindi po tayo pumapanig? Bilang isang miyembro po at bilang Grand Knight po ng Knights of Columbus, ako po naniniwala rin po sa mga pinaglalaban ng ating pong mga bishop at saka ng ating pong mga religious group na dapat po talaga i-promote po ang morality dito po sa siyudad ng Baguio. And one form of morality is yung distancing yourself. Although it is legal. Alam naman natin, legal ang e-bingo. Legal po yun, pero ang problema po natin, sabi nga po nila, it's not a matter of legality, but it's a matter of morality. In po, your case, po it's a moral issue. You choose to take that side. Pero Although it may alienate you from some of those who really like and appreciate gambling. yes, pero sa atin naman po, bilang isang public servant, of course, kinukonsider rin po natin ang ating sentimento ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga nakakarami. Pangalawa po, kinukonsider rin po natin kung ito po yung makakabuti sa ating bayan. Unang-una, kahit hindi po aproba ng City Council, andyan at nandyan yan. Yes. Ang problema, nababayaran po ba yung tamang buwis kung hindi po ma-aproba ng City Council? So, yun po yung mga kinukonsider natin. Kaya ang sabi ko nga po, dito po sa isyong ito, talaga pong sa dalawa pong panig, tayo po'y naiipit sa gitna dahil sa paniniwalang So you religious stand, at you're neutral. paniniwalang public You take the middle ground, but leaning towards the moral aspect because of your affiliation with certain religious groups. Tama po ba? Yes po. Yeah. Kung yun Okay. sana mangyayari. Yeah. Pero katulad nga po na nasabi ko po, napakahirap pong mag-stand dahil Yes. ang kinoconsider rin po natin ay yung kabutihan ng ating mga kababayan. Okay. Second issue, multi-level parking. Unang-una po, depende po sa location. Okay. Kung ang location po niyan ay Melvin Jones, definitely I'm against it. You're against Bakit it. po? Okay. Kasi unang-una po, sabi nga po nila, parks are beyond the commerce of man. So bakit po natin patatayuan niya ng isang pay parking area sa Melvin Jones? Parte po yan ng parke. Pangalawa po, sabi po ng ating pong administrative order ng Presidente Gloria Macapagal Arroyo nung itinon over po yung management and supervision ng Bornham Park sa atin. Ang sabi, lahat ng major developments dyan at saka lahat ng transfer of ownership o kahit ipaupa man lang yan, kinakailangan may consent ang Secretary of Tourism. But up to this date, wala. So, dapat sana, kung talagang interesado sila, kumuha muna sila ng consent sa Secretary of Tourism. At least we're clear on that. You're against it. Just a couple more. Recently, although I don't know how relevant it is sa setting natin ngayon, the U.S. Supreme Court has declared with finality that same-sex marriages are legal. What's your stand on this? Well, we know there is an LGBT community in Baguio and I think they're pretty big. Yes. Ano pong stand nyo dyan? Well, unang-una po, sa ngayon po kasi, may batas po tayo at mayroon po tayong provision ng Constitution na yung marriage po, it's between husband and wife lamang po. So you're Hanggat hindi speaking po- now as a lawyer? Yes po. This is the legal dimensions involved. Hanggat Okay. hindi po na-amend yung provision ng Constitution na yan, hanggat hindi po na-amend yung ating pong batas, particularly Family Code, wala Okay. po kasi magiging legal basis yung man to man, So woman your to stand woman. is you're against it? Actually, You're we against are... it legally speaking? Sa legally speaking, On a being personal lawyer. level? Well, open naman po tayo sa anuman po. Open ka Basta dyan. ang... What do you mean by open? I mean, ang sa atin lamang po, basta let's say po... may mag-imbita sa inyong magninong in an LGBT same-sex marriage, would you accept? Sa ngayon po, hindi po. Sapagkat may mga batas po tayo na umiiral po So dito ngayon. is it, ano po ba talaga? I mean, sa batas against kayo, but personally, against din kayo. Well, kasi hindi pa ho na-amend yun eh. So, kinakailangan, okay. there should be a law na kung talagang papayagan yun, talaga pong So kung maging papayagan. payagan ng batas natin, you'll be open to it. Pinayagan na po ng batas. Okay, sige. Practical. Opo. Very safe ang sagot. Okay, I like that.
Ang partido niyo po ngayon, you are with the Liberal Party. Yes po. Tatakbo naman kayo, no? As Vice Mayor again, if I am correct. Apo. Anong partido kaya kayo? Will you stay with the Liberal or what's the status right now? Well, sa leadership, at present, yung leadership po kasi ng local Liberal Party, Isa kayo sa mga regional Yeah. Questionable po sa akin. Bakit po Hindi questionable? po kasi kami What do you mean? Brutalin ko kayo ng konti. What do you mean questionable? Hindi po kasi kami magtugma sa mga okay. prinsipyo. Okay. Lalo-lalo na po sa environment. Hindi ko po pwede pong The masamahan. leadership is with the Congressman Opo. Naliping. Yeah, okay. Opo. Ang isang partido na kakontra po ng aking prinsipyo. Katulad po sa environment and other issues. So, Okay. kung kinakailangan pong umalis po ako sa partido, alis at alis po ako. Para sa ganun, yung ating pong pinaglalaban na prinsipyo, ating pong may promote at ating pong ituloy na ipaglaban. Okay. Vice, siguro, last question ko. No? Iti-take up ito, I know, pagdating ng elections. Yan, untimely demise ni the late Vice Mayor Marinas. May mga nag-comments na hindi pa nga daw siya na ililibing. Let's better discuss this. I leave for the public to hear your side. Hindi pa siya nililibing para naman nag-iinit ang puwet nyo. You took your oath. You took your oath of office as, As Vice Mayor po. Vice Mayor. And, well, sa ating tradisyon, siguro kung sa ibang dagat o sa abroad, sa Amerika, walang problema yan. Pero sa kultura ng Pilipino, alam mo naman, habang nakaburol pang isang no? Medyo paano ba nangyari talaga dyan, Vice? Anong ang side nyo nga? Kwento nyo nga sa kahit mabilisan lang. Unang-una, tayo'y pinakiusapan ni Mayor kasi tayo'y nakaschedule na mag-o-oath sana ng May 12 pagkatapos sana ng living ng ating Vice Mayor noon noong mga panahon na yon. Naka-ready na yung mag-i-induct sa akin. Dapat si Atty. Romulo Macalintal nga po, yung first, yung pinsan po ng aking ama. Nandito na po siya noong mga panahon na yon. Pero hinihintay lang po namin yung May 12. Ang nangyari naman po, This is 2 days after the late Vice Mayor Farinas passed away. Actually, ang nangyari po is nung mamatay po si Vice, tayo po pinakiusapan kaagad ni Mayor nung Monday. Kasi namatay po siya ng Sunday. Okay. Nung Monday po ng hapon, pinakiusapan po tayo ng ating Mayor. In fact, nung time na nakiusap po si Mayor, tayo po nasa meeting at pinaplansya po nga namin yung magiging oath-taking ko po. Ang nangyari naman po doon, nakiusap siya na kung pwede, mag-oath na daw po ako. Ang sabi ko Following day, Lunes pa naman Lunes kagad. Ang sabi ko kung ganon, alam niyo po, nakaschedule po talaga ako ng May 12 na mag-oath bilang pagrespeto naman po sa at least after the burial. Opo. Ang sabi naman po sa akin ni Mayor, hindi pwede kasi may mga kinakailangan kampirmahan kaagad na hindi pwedeng ipopospone Ano mo. kaya itong mga bagay, matanong ko lang, may mga kailangan pirma na ibig niyo ba sabihin, hindi makakantayan mga yan ng isang linggo lamang? Apo. Unang-una po, yung appointments po ng ating po mga casual employees. I'm referring to all the staff of the city councilors. Pagka wala pong appointment yan, hindi po sila pwedeng magtrabaho sa ating gobyerno. Just come to think of it. Paano kung walang staff po yung mga councilors po natin? Sino po ngayon ang mauutusan ng councilors? Sino po ang makakatulungan ng mga councilors? Wala bang pwedeng nag-acting capacity lamang? Wala po kasi the officio or something para as a caretaker for that duration? Kasi ang provision po ng ating batas, ang Vice Mayor po lamang ang pwede pong mag-appoint dito po sa mga employees ng City Council. Kasama na po So dyan not yung even mga the staff. mayor? Not even the mayor. Kasi po, separate po yung Sangguniang Panlunsod, separate rin yung executive department. So, ang nangyari po So doon, what are the repercussions? Assuming you did not take it. unang-una po, Anong negativism na pwedeng maging resulta niyan? okay. Unang-una po, magkakaroon ng gap sa ating mga employees. Okay. Ano pong ibig sabihin po nun? Yung pong mga nagserbi na po ng 6 na taon sa ating gobyerno o mas higit pa, hindi na po makukonsider yon. Magbabalik po sila sa step 1. Okay. Just come to think of it, kawawa naman po yung mga pinaghirapan ng Yes, ating mga yes. empleyado noong mga panahon Okay. na yun. Pangalawa po, may mga kinakailangan na rin po tayong pirmahan, katulad po ng mga payrolls, mga butchers, mga iba pa hong dokumento na kinakailangan Yeah, on okay. day 1 pa lang pirmahan mo na as Vice Mayor. Dahil kung hindi po tatakbo, although makakapaghintay nga po yung iba, pero yung iba, Yes, papaano yes. po yung mga Right. talagang napaka-importante. So, kinakailangan talagang pirmahan mo. Sige. Sa makatwid, Okay.
na-convince po tayo ni Mayor na Out of deference to him also, I understand. Baka ninong niyo pa ata siya sa kasal o something like that. Opo, ninong ko po siya sa kasal at ma-attest naman po ni Consular Sembrano lahat ng pangyayari dahil Okay. si Consular Sembrano, siya pa ang tumawag sa akin, siya rin ang nag-witness ng aking oath taking, wala pa yung pamilya ko nung Sige. nag-oath ako. Sige, very well said. Parting shot. It's up to you. Well, unang-una Anything po you want sa to ating pong mga kababayan, katulad po ng lagi kong sinasabi, ang problema po ng syudad ng Baguio, hindi po kaya ng isang taong masolve po yan. Hindi po yan kaya ng Vice Mayor, hindi po yan kaya ng Mayor, hindi rin po kaya ng isang councilor yan. Kinakailangan po namin ang tulong po ninyo. Sa pamamagitan po ng tulong po ninyo, wala pong imposible. Dahil pagka tayo po ay nagkakaisa, lahat po ng problema natin dito, masosolve at masosolve po natin. Katulad nga po ng lagi ko pong sinasabi, para pong pagkuha ng walis tingting, kung isa lamang po kukuhanin yung walis tingting, hindi po yan makakawalis. Pero kung 100 pirasong walis tingting, ang pagsasama-samahin po natin, pagbubuklod-buklodin, asahan yung makakawalis yan. At katulad po ng problema po natin sa syudad ng Baguio, kung para po tayong walis tingting, nagsasama-sama, nagbubuklod-buklod, asahan nyo ang problema po natin, mawawalis at mawawalis po natin. Muli Teka. po sa inyo, magandang umaga po. Okay. Maraming salamat, Anytime po. Vice Anytime po. Mayor Bilog. Thank you Anytime very po. much for Anytime. giving us your time. Anytime. Sana hindi pa ito ang huli. Yes po. Magandang araw po muli sa ating mga tagapanood dito. Freddy Fares again sa segment po na ito. And Diyos ti Agnina at God bless.